So, here's our first day in Japan. Bago kami umalis ng train, may palaro pa ang Cebu Pacific at very competitive ang mga person kaya nanalo sila ng travel pouch. O, diba? Not bad. Hindi na ako nakapag-video masyado sa Sea of Clouds kasi inaantok ako netong mga panahon na to and mabilis lang naman yung biyahe. From Naiya, halos 4 to 5 hours lang. And syempre, lalanding muna tayo sa airport. Sinasabi ko sa inyo mga sisicorn, wear your most comfortable shoes kasi airport pa lang malayo na yung lakarin. Ang ganda din ng sistema nila dito kasi yung airport connected na sa mga train, so hindi mo na kailangan lumabas ng airport para makapunta sa mga gusto mong puntahan. Basta ang tip ko sa inyo mga sisicorn, kung kukuha kayo ng place dito is dapat malapit sa train station kasi mapapagod ka sa lahat ng gala tapos kailangan mong maglakad ng malayo para makauwi. Mahal kasi ang mga taxi dito at sad lang kasi wala silang mga tricycle at jeep. Doon tayo mas bumawi, di ba? May mga ganong convenient or convenience. Ano ba diba? Charis. So first stop namin is 7-Eleven kasi gutom na kami dahil from airport magte-train lang kami from Ueno Station kasi doon kami nakabook for stay and 1 hour yung biyahe niya. Kaya kailangan namin kumain. Kakaiba yung 7-Eleven nila dito yung mga sisicorn kasi mga ready to eat yung mga food and matatakam ka pati sa mga desserts nila. Kumuha lang kami ng onigiri, yun yung tawag, ewan ko kung anong food to, pero para siyang malaking sushi na may ulam at kanin na. After naman namin kumain ay lumakad lang kami papuntang train station and pagbaba namin, boom, sasampaling ka sa kalamigan dito. Actually, pinagtatawanan nga kami ng mga hapon kasi balot na balot kami and normally yung mga iba dito naka-shorts, naka-palda, ganun yung mga forma nila pero kami for the balot-bal and mabibigla kayo mga sisakali dito dahil walang basura, walang mga dura, walang amoy ihi, mga daga, mga tambay. So anyway, pumunta na kami sa nearest market na nakita namin and kumain nung heavy dinner. So normal price range ng mga food dito is parang Pilipinas lang din. Kapag i-convert mo yung meal, siguro nasa 300 to 500 pesos, masarap na yun and sobrang dami ng serving. Dito nga pala kami kumain sa parang along the way. Hindi ko na na-videohan kung saan siya pero malapit lang talaga siya dun sa amin. Tapos pagpasok mo ng restaurant, tatanggalin nyo yung jacket at bonnet nyo and pwede siyang isampay. Kasi pag di mo sinampay tapos nakasuot yun, parang rude daw sa kanila yun. Kaya gawin mo na lang. Actually guys, nakakaloka yung experience namin dito kasi akala namin ramen siya. Tapos nung dumating yung pagkain, walang sabaw. Eh yun yung gusto namin dahil nga malamig. So syempre mga Hapones ang salitaan. So hindi namin naiintindihan. So okay lang kami. So nung tinanong namin kung may soup ba siya, sabi ni ate, broth daw yun. Kinorek pa niya ako. Tapos nag-explain si Hapon na bla bla bla, hindi ko naman naiintindihan. Tapos biglang sabi, tapos haluin nyo na lang ma'am. Tapos tawanan talaga kami kasi putik yan. Pinoy pala, pinagtitripan lang kami. Pero mukha talaga kasi siyang Hapones nun. Anyways, ang sarap ng soban. Legit yung noodles, saka yung lasa. Alam mo, walang-wala talaga yung marugami sa atin. Bumili din kami ng snacks for dessert. Para pag uwi, meron kaming makukutkot. Masarap nga din pala yung mga pastries nila dito. And if nakita nyo yung parang cream brulee na to, mas masarap pa yung leche plan natin. Kaya para sa akin, wag nyo nang i-experience. Pero kayo, sa inyo, bala kayo. Charing. But for me, it's a no. So, ayun lang. That's all for my video for today. So, itutur ko kayo sa room namin. So, here's the room.